Okay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Purihin po ang Diyos at tayo ay magkakasama po muli. Ano po, hindi man pisikal ay makikita po natin na ang kabutihan pa rin ng Panginoon ang ibinigay sa ating kapamaraanan para tayo ay makapagturuan at makapag-aralan ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sapagkat may teknolohiya. Ano po, ito na po yung modern days of ah, sharing God's Word. Ano po yung modern days ng paraan ng pagtuturo, pag-aaralan. Ano po, dati online class lang ang meron, ngayon pati online teaching, meron din po. Kaya salamat sa Panginoon dahil nanatili na tayo ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sa kabila ng magkakahiwalay. Ano po, sana ay maging pagpapala pa rin po sa bawat isa po sa atin ang ganitong uri ng paraan. Sa inyo talagang mahirap dahil para lang po kayo nanonood. Ano po, parang nagse-seminar. At sa aking part naman ay mahirap din sapagkat nagsasalita ako ng walang kausap. Nagtuturo ako ng walang kausap. Kaya mas mahirap din po sa akin yung ganong part. Pero sa kabila po ng lahat ay hindi po natin titingnan ay yung negatibo. Ang titingnan po natin ay ang mga positibo na pwede nating maranasan at makita sa gawain pong ito o sa pamamarang ito na kahit tayo magkakalayo, kahit ako'y malayo, ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na makapagturo o makapagbahagi ng salita ng Diyos. At yan ang mabuti po sa lahat. Ano po? Gamitin ang lahat ng pagkakataon, lahat ng pamamaraan para sa ikauunlad sa buhay pananampalataya. Yan po ang dapat po nating matutunan. Sabi nga, konting adjustment na lamang po at masasanay din po tayo sa ganitong uri ng pamamaraan. Kaya salamat pa rin po sa Diyos. Kaya alam ko po na excited na po ang bawat isa po sa atin na mag-aral ng salita ng Panginoon at ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Doon po sa mga kasama po natin nasa live stream ay welcome po ang bawat isa at sana po ay maging malinaw naman din po ang dating po sa inyo ng ating pagtuturo ng ating aralan. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Yan po. Sa mga nakakita na po ay magsatayo po ang lahat upang bigyang galang ang pagbasa ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ang sabi dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos Ama na dakila sa lahat, minsan pa Panginoon, kami ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan, maging sa kapamaraanan na kami ay sama-samang mag-aaral po ng iyong salita, magtuturuan. Sa dakilang Diyos, salamat po sapagkat ikaw ay laging may paraan. Alam po namin ang iyong salita ay katotohanan. Kaya dakilang Diyos, tulungan mo po kami na ito ay maunawaan. Sa gabay at patnubay po ng banal na Espiritu, kami ay umaasa. Maging ang iyong lingkod na gagamitin mo sa pagbabahagi nito ay bigyan ng karunungan upang maipahayag ang buong katotohanan. At nang sa ganun, Panginoon, ay maunawaan po ng iyong tagapakinig ang lahat ng ito ng buong kalinawan. Kaya amin Diyos, kami po ay umaasa po sa iyo sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at ito po ay pagpapatuloy na lamang po ng aralin. Ano po, kung sa mga naka-attend ng Miyerkules, ito po ay narinig na po nila, napakinggan na po nila. At hindi lamang po namin natapos ng Miyerkules sapagkat napasarap po ang aming aralan. Iisang puntos po ang aming napag-aralan, kaya itutuloy po natin ngayon. Kaya lamang po ang na-attend po ng Miyerkules na una pong napagpala. Kaya dito naman po ay itutuloy lamang po natin. Mabilis na recap lang po para po dito sa unang bahagi. At sa susunod na mga bahagi natin bibigyan po ng mga pag-aaral. Ano po? Ang tema po natin ay focus the eyes on the right things. Focus on eyes the right things. Ang tanong sa atin ngayon ay, saan kaya nakatuon ang ating paningin? Ito kaya ay yung tamang bagay? Ang pinagtutuunan ng ating paningin? Pag sabing pinagtutuunan ng paningin, yung ating pinapahalagahan?
yung ating tinitingnan. Yung kayang ating tinitingnan ngayon at pinapahalagan, ito na kaya yung tamang bagay, yung kaya dapat nakasentro ang ating paningin, ang ating pagpapahalaga. Yan po ang mahalagang tanong na dapat po nating masagot. Ano po, sa ating mga buhay at masasagot naman ng Biblia ang tamang bagay. Kaya sabi nga po dito, sa introduction sa buhay ng mananampalataya ay napakaraming hadlang upang lumago at pagpatuloy. Maging si Pablo ay hindi nakaiwas sa iba't ibang karanasan na humahadlang sa kanya upang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pinakita ni Pablo ang kahalagahan ng focus sa ginagawa upang maipagpatuloy ito. Sabi nga, sa panahon po natin ngayon, ang dami ng kaabalahan. Ang dami ng pwedeng maging hadlang sa ating buhay pananampalataya o maging hadlang para tayo ay magpatuloy sa paglilingkod at patuloy na lumago sa buhay pananampalataya. Ang dami nating pwedeng pahalagahan dahil nga ang mundo daw ngayon napaka-busy. At makikita po natin mabuti sa pag-aaral ito yung kahalagahan po ng tamang focus. Ano po? Sa tamang mga bagay. Sinabi po dito na Pablo na ang kanyang paningin doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita? Ibig sabihin ay makikita po natin ang mga bagay na hindi nakikita. Ito yung pangako ng Diyos, mga spiritual na bagay patungkol sa langit, patungkol sa Diyos. Yun ang kanyang pinapalagahan at hindi ang mga bagay na nakikita. O ibig sabihin, yung mga pleasure na meron dito sa mundo, mga bagay na nakikita, yung experiences na meron sila, o yung mga anumang bagay na meron po sa mundong ito. Yun po kanya sinasabi po dito. At makita po natin sa katotohanan na kung nasaan nakatuon ang ating paningin ay may malaking epekto sa ating magiging pagkilos at damdamin. Mahalaga po yan na maintindihan po natin kung saan ano yung ating pinapahalagahan ay ito ay may epekto kung paano tayo kikilos at ano ang ating mararamdaman. Sabi nga kung pinapahalagahan natin ay mga bagay na nakikita, ito ang iyong mararamdaman, ito ang iyong gagawin. Kapag ang pinapahalagahan mo ay ang mga bagay na hindi nakikita, ito ang iyong mararamdaman at ito ang iyong gagawin. Sa objective, to learn the importance of having right focus in Christian life so that the believers will not be distracted in their faith. Bilang isang mananampalataya, sabi nga natin kanina, maraming distraction sa pagpapatuloy buhay mananampalataya. Kaya mahalaga na matutunan ng isang Kristiyano ang tamang focus sa buhay Kristiyano na sa ganun ang kanyang buhay pananampalataya ay hindi nagwe-wave. Sabi nga, wala nagba-backslide at hindi nanghihina kundi bagkus ay patuloy na lumalago. Yan po ang kahalagahan ng ating pag-aaral na ito. The product of fixing eyes on things that cannot see. Ano daw naman ang nagiging bunga o naging bunga sa pagkakaroon ng tamang paningin o yung pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po yung naipakita ni Apostol Pablo sa kanyang buhay ng ang kanyang paningin ay ituon niya sa mga bagay na hindi nakikita. Makikita po natin sa kanyang buhay ay ang tatlong katotohanan na pag-aaralan po natin. Ang una, yung perseverance in the time of suffering. Ibig sabihin, pagkakaroon ng katatagan, katyagaan sa panahon ng pagsubok ng mga kahirapan. Bunga ng hindi siya tumitingin sa mga bagay na nakikita ay siya ay nagkaroon ng katyagaan at katatagan na ipagpatuloy ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ano po? Sa kanyang buhay pananampalataya. Review lang po tayo ha, kaya medyo mabilis. Sa letter A, yung ability to continue the goal. Pag sinabi pong perseverance, meron siyang kakayahan na magpatuloy, na ipagpatuloy ang kanyang layunin. Ang layunin niya ay maibahagi ang mabuting balita. Sabi nga po dito, sa verse 8 to 10 ay marami siyang pinagdaanan, binanggit po niya dito, pero hindi ito naging hadlang, naging matyaga siya at patuloy na ginawa ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Ano po, dahil ang tinitingnan niya ay ang mga bagay na nakikita, na hindi nakikita. Review lang po ito ha, at medyo mahaba-haba po kasi kaya binibilisan po natin.
Perseverance, ang ibig sabihin ay persistence in doing something despite of difficulty or delay in achieving success. Yan po ang perseverance, yung pagiging matyaga na kahit pa mahirap ang ginagawa, maraming o may delay, ay hindi siya tumitigil, kundi nagpapatuloy. Alam niyo po, maraming mananampalataya ang hindi nagpapatuloy sa buhay pananampalataya, sa buhay paglilingkod, sapagkat ang tinitingnan nila ay ang mga bagay na nakikita. Doon sila nakapokus sa mga bagay na nakikita. Kaya nagkakaroon ng effect sa kanilang buhay. Pag hindi maganda ang sitwasyon, ay tumitigil o humihinto. Pero dito, pagka sa bagay na hindi nakikita, may katyagaan po. Sabi nga ay, hindi baling maliliit ang hakbang, ang malagay humahakbang. Ano po, hindi tumitigil. Kaya yan po, isang makita po natin dito. At higit sa lahat, isa pa po yung ability to accept sufferings. Ano bang ibig sabihin ng ability to accept sufferings? Dito po, kung babasahin natin ng lahat, yan talatang yan, makikita po natin diyan, ay ang daming pinagdaanan ni Apostol Pablo na kahirapan. Ang daming physical suffering, emotional suffering, financial suffering, spiritual sufferings ang kanyang ano. Pero dahil siya nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita, ay kinaya niyang tanggapin ang lahat ng ito. Ano po? Kaya nga siya naging matyaga, tinanggap niya. Kaya kung titingnan po natin, sa ating buhay pananampalataya ay gaano kaya tayo kahandang tumanggap ng kahirapan para sa ating buhay pananampalataya. Ano po, baka tayo minsan ay nasaktan lang ng minsan, nahirapan lamang ng minsan, tumatalikod na sa Panginoon. Pero si Pablo, yung ability to accept sufferings niya ay talagang napakatindi. Sabi dito, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ito yung tradisyon ng Hudyo pag naparusahan. 39 na palo. Hindi lamang natin alam kung ito yung katulad sa Panginoon na may katad din. Ano po, kasi sa Panginoon may katad eh. Ito po ay hindi malinaw kung may katad din. At sabi ka dito ay 3 ulit kung naranasan hagupitin ng mga Romano. Iba pa po yun. Paghagupit ng Romano. At sabi dito, ay napakarami niyang karanasan na hindi kayang tanggapin ng ordinaryong tao. Na pag ito'y naranasan ay agad siyang titigil sa pagsunod, sa paglilingkod. Pero sa Apostol Pablo, dahil siya'y nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita, yun ang naging dahilan kung bakit siya ay naging matyaga kahit mabibigat yung kanyang pinagdadaanan. Kaya ito po yung makita po natin. Sabi dito, perseverance is the result of focusing on the purpose rather than in the pain. Yan po ang kanyang nakikita. Kung bakit siya ay naging matyaga, ay tinitingnan niya ano ba ang layunin ng kanyang mga kahirapan o ng kanyang mga sakit na pinagdadaanan. Ano yung purpose nito? At sa kanyang purpose ay to give glory to God. Yun ang kanyang nagbigay sa kanyang katyagaan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa Diyos mismo. Ang kanyang kahirapan. Yun yung sinasabing ang kanyang nakikita ay ang mga bagay na ang kanyang tinitingnan ay ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya yan po ang lesson. Dito po sa lesson 2, okay, sa point number 2 po natin ay yung the preservation of living hope. Yan. Dahil si Pablo, ang sabi niya, ay nakatingin siya sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay nakikita, ano ang kanyang naranasan? Ano ang naging epekto sa kanya? Sabi dito, yung the preservation of living hope o ibig sabihin yung pananatili ng buhay na pag-asa. Ano ba ang ating inaasahan sa Panginoon? Ito ba ay patuloy pa nating pinanghahawakan? Patuloy pa nating inaasahan? Pag sabing preservation ay ibig sabihin pananatili nung inaasahan sa Panginoon. Kasi tingnan po natin mabuti. Sabi niya dito sa verse 17, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tingnan po rin yung statement niya dito. Sa kabila ng may mga pinagdadaanan, kapighatiang dinadanas, anong meron po sa kanila? Meron silang nananatiling pag-asa na ang kagalakan na may walang hanggan, walang katulad, magbubunga. Ibig sabihin, kahit
naandun sila sa sitwasyon ng kanilang buhay na sila'y napapagod, nahihirapan, dumadaan ng iba't ibang pagsubok, nananatili yung buhay nilang pag-asa. Yun po ang epekto. Kasi kapag ang isang tao ay nakapokus saan? Doon sa kanyang mga bagay na nakikita, kanyang nararanasan, ang nagiging resulta nito ay nawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, maraming tao ngayon walang pag-asa. Bakit? Kasi ang nakikita nila, doon sila nakatingin sa mga bagay na kung ano ang kanilang nararanasan, ano ang kanilang nakikita. Amen po ba? Dito, makita natin, ano ba ibig sabihin ng preservation of living hope? Letter A, peace in the time of troubles. Yan. Kamusta po kaya tayo ngayon? Sino kaya dito ang walang pinagdadaanan? Walang mabigat na pagsubok? Meron po kaya dito? Sa mga kasama po natin, even through live stream? Siguro naman po ay lahat tayo meron. Ano po? Ayan, tanong, kumusta naman po ang ating isipan at damdamin? Panatag po kaya? Maayos kaya o nagugulumihanan? Sabi nga ay may pag-aalinlangan o merong pag-aalala. Kasi tingnan po natin dito. Ang ganda dito yung the peace in the time of troubles. Sabi ni Pablo sa verse 8 and 9, dito pa rin po sa 2 Corinthians chapter 4 pa rin, kakabi-kabila ang pagpapahirap sa amin. Ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay, nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ano ang meron sa talatang ito na sinasabi ni Apostol Pablo na ang dami nilang pinagdadaanan, ang dami nilang kahirapan na pinagdadaanan. Sabihin na natin, ang dami nilang problema sa panahon na sila ay naglilingkod sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, ang dami nilang nararanasan. Pero tingnan po natin, sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Yun ang sabi ni Pablo. Ibig sabihin, yung hindi nawawalan ng pag-asa, mayroon silang kapanatagan, mayroon silang katiyakan, mayroon silang kapayapaan sa kabila ng mabibigat na pagsubok. Saan ang galing ito? Nanggaling ang kanilang kakayahang ito ng ang kanilang ginagawa ay ang pagtutuon, pagpapahalaga sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Yan po ang kaibahan ng bunga. Kaya sinasabi ni Pablo, ang encouragement sa mananampalataya, sapagkat pagka sa mga bagay na nakikita, itinuon ang paningin, ang makikita natin mismo lagi ay ang problema. Amen po ba? Lagi makikita ay ang pangangailangan. At pag ito ay nakita, ano magiging resulta? Kalungkutan, takot, pagkabalisa at lahat ng negatibo ay mararanasan ng isang tao. Kaya ang encouragement ni Pablo, especially sa mga mananampalataya, huwag doon ituon ang paningin. Ito na sa mga bagay na nakikita upang maranasan ang kapanatagan, kapayapaan sa panahon ng may matinding mga pangangailangan. Yan po ang encouragement na makikita po natin dito at ang bunga po nito ay talagang hindi maitatanggi na kahit si Pablo ay maraming pinagdadaanan, maraming kahirapan, maraming pagsubok na pinagdaanan si Pablo, ang hindi maitatanggi, meron siyang kapayapaan. Amen po ba? Hindi lamang po yan. Sabi naman po dito, sa Philippians chapter 1 verse 4 to 7. Paano na ipakita ni Pablo yung katotohanan sa kanya sinasabing ito? Yung peace in the time of trouble. Sa Philippians chapter 1 verse 4 to 7. Sabi niya dito, 4 and 7 na lang po kinuha natin. Kung tutuloy po natin, medyo mahabang pagbabasa, kayo na lamang po ang magbasa po. Kukunin lang po natin yung mahalagang salita na kanyang binanggit po dito. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Sabihin, makikita rin dito yung kapanatagan ni Pablo na may kagalakan po siya na nananalangin patungkol sa Church of Philippi or Pilipos. Kayo laging nasa aking puso, kaya't dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkakasama tayong tumanggap ng pagpapala sa Diyos noon pamang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita. At kahit ngayong ako'y
bilanggo. Kung titingnan po natin, nung sinabi ni Pablo na siya nagagalak, nasaan po siya? Nasa maayos na sitwasyon o nasa hindi maayos na sitwasyon? Nandun po siya sa hindi maayos na sitwasyon kasi siya ay kahit ngayong ako'y nakabilanggo, ibig sabihin nung nagsulat siya ay siya ay nasa bilangguan pero ang laman ng kanyang puso ay kagalakan. Ibig sabihin, kaya siya may kagalakan ay meron siyang kapanatagan. Bakit po? Ang kanyang tinitingnan ay ang mga bagay na hindi nakikita, hindi mga bagay na nakikita. Kasi kung titingnan po natin ito sa verse 12, ay ikinatutuwa pa rin ni Pablo na sinabilanggo sapagkat ang nangyari ay naging pagkakataon pa ito para mangaral ng mabuting balita at makarating sa mga gwardya ang kanyang pagbabahagi ng mabuting balita. Ano kanyang nakikita? Spiritual things pa rin po. Mga bagay na hindi nakikita. Pagpapahalaga pa rin sa mga spiritual things. Yun pa rin kanyang focus. Hindi siya nakapokus doon sa kanyang sitwasyon. Ang nakapokus siya ay sa kung ano ang pwedeng maging resulta ng kanyang pagkabilanggo. At ang epekto po nito at ang kanyang tinitingnan, walang iba kundi ang mga spiritual na bagay o pagbibigay kapurihan sa Panginoon o maipatuloy ang kanyang gawain na paglilingkod. Peace, kapanatagan. Ano po? Sabi nga, ikaw ba'y nababalisa ngayon? Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y natatakot? Ang tanong, saan nakapokus ang iyong paningin? Amen po mga kapatid. Paul remained at peace because he did not allow to affect to his heart and his mind every suffering and situation he had experienced. Yun po ang maganda po sa kanya. Dahil hindi siya nakapokus sa physical, hindi siya naapektuhan ng mga paghihirap niya. Hindi niya inaalaw na mangyari na yung kanyang experiences, yung kanyang mga pinagdadaanan ay makaapekto sa kanyang tungkulin, pagsunod bilang alagad ng ating Panginoon. Sana yun din pong ating gawin na yung experiences na naranasan natin na hindi maganda ay huwag makaapekto sa ating puso at isipan. Kasi kung titingnan po natin ang sitwasyon ay maapektuhan po talaga tayo. Pero si Pablo, hindi siya nagpaapekto sa mga ganong uri ng bagay. Kaya't makita natin na natili sa kanya ang kapayapaan at kapanatagan. Letter B, the certainty of things that hope for. Pag sabing certainty of the things to hope for, ibig sabihin yung katiyakan, kasiguraduhan sa mga bagay na inaasahan. Tanong po natin ngayon, ano ba ang inaasahan natin sa Diyos o sa Panginoon? Ano yung ating inaasahan? Kasi mahalaga po yan. Pag tama ang inaasahan, ay magkakaroon po tayo ng tamang pagtugon. Pag mali ang inaasahan, magkakaroon ng maling pagtugon. Kasi tingnan po ninyo, ano ba ang inaasahan ni Pablo sa Panginoon? Sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito ay matutupad. Ibig sabihin, ang Diyos mismong naghanda. Ibig sabihin, nung inihanda, meron si Pablo inaasahan na inihanda ang Diyos para sa kanila. Sabi, inihanda sa amin ang ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito ay matutupad. Ibig sabihin, pinapakita ni Pablo na may katibayan, may katotohanan na ang pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila, ito talaga ay mangyayari. At ang ebidensya nga yung daw banal na Espiritu bilang katibayan ito ay matutupad. Nung ibinigay sa kanila ang banal na Espiritu nang tanggapin si Kristo bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas, ito'y katibayan ng Diyos na mangyayari ang kanyang pangako. Diba? Ito din naman po ang sabi sa atin, nung tanggapin natin ang si Kristo, ay ibinigay sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu ang naging tatak sa atin na pagiging anak bilang ebidensya na tayo ay makakamtan natin ang pangako ng Diyos. Ang tanong nga ay ano ba ang inaasahan natin na pangako ng Diyos? Kasi makikita po natin dito na ang pangako ng Diyos na kanyang inaasahan, ang kanyang buhay na pag-asa po dito, ay may kakaroon sila ng buhay na walang hanggan doon sa langit na darating ang isang araw, babaguhin ng Diyos ang kanilang katawan na nabubulok ng katawang hindi nabubulok. Kaya kung babasahin pa natin yung buong chapter 5,
ay pinahayag niya yung mga pwedeng mangyari kapag natanggap na nila ang pangako ng Diyos. Dito makikita po natin, anong inaasahan po niya? Hindi pa rin ang mga bagay para sa mundo ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan doon sa langit. Tingnan po natin, sa kabila ng lahat ng ito nangyayari sa kanya, hindi siya naapektuhan ng kahirapan sapagkat hindi itong kanyang focus. Kasi alam niya na ang bagay dito sa mundong ito ay panandalian lamang at meron siyang inaasahan, hindi itong kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan dito ay kaginhawahan. Hindi niya inaasahan po dito ay ang kayamanan. Ang inaasahan niya ay ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya sabi nga, kahit pa siya may maghirap dito, okay lang para sa kanya. Bakit? Hindi naman ito ang kanyang inaasahan. Ang inaasahan niya ay doon sa langit. Kaya ano kaya ang ating inaasahan sa Panginoon? Kasi sabi ng Biblia, tayo na pinakakawawang tao kapag ang inaasahan lamang natin sa Panginoon ay ang para sa mga bagay na ito. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit mga raming mananampalataya ang tumatalikod, lumalayo sa Panginoon. Kapag sila ay nahihirapan, kapag sila ay napapagod, kapag sila ay nagigipit. Kasi ang inaasahan lamang nila ay para sa mundong ito, para sa mga bagay sa mundong ito. Yun po ang katotohanan na kahit isa-isahin po natin, lahat ng lumayo sa Panginoon ang naging dahilan ay ang inasahan nila pag sila'y sumunod sa Panginoon, pagpapala, pisikal, pagpapala, pinansyal, pagpapala para sa mundong ito. Kaya nung hindi na ibigay ng Panginoon, hindi ibinigay ng Panginoon, dahan-dahang lumalayo. Amen po. Yung living hope na meron si Apostle Pablo ay ang hope po niya ay ang buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid, sana yan din po ang ating inaasahan na ating makita sa ating buhay pananampalataya. Anong lesson dito? Preservation of living hope is the result of focusing on the promises of God, not on the needs. Saan dapat mag-focus? Sa pangako ng Diyos. Ito yung mga bagay na hindi nakikita. Ang pangako ng Diyos. Isa sa bagay na hindi nakikita pangako ng Diyos. Alam niyo po, not on the needs. Kasi para sa bagay na ito tayo nakatuon, ang makikita po natin ay pangangailangan. Makikita mo ang problema. Makikita mo ang iyong kakulangan. Pero, pagka ang isang tao ay umaasa at naniniwala, nakafocus sa pangako ng Diyos, ang sigurado may preservation ng kapayapaan. Mararanasan niya ang kapayapaan. Kaya nga yung preservation of living hope is the result of focusing on the promises of God. Kaya makikita po natin, hindi mawawala, hindi magbabago, hindi manghihina, hindi manlulupaypay ang isang mananampalataya kapag siya ay nakapokus sa promises of God. Hindi siya nakapokus sa circumstances, hindi siya nakapokus sa lahat ng kanyang pangangailangan. Siya ay nakapokus lamang dapat ay sa promises of God. At yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, nang sabihin niyang hindi siya nakatingin sa mga bagay na nakikita, at kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi kung sa mga bagay na nakikita siya at magtutuon, ay mawawalan siya ng pag-asa, manlulupaypay siya, manghihina siya. Saan siya nag-focus? Sa promise ng Panginoon. Anong promise? Na matapos ang kahirapan sa mundong ito ay mayroong buhay na walang hanggan. Tanong, naniniwala pa ba tayo sa buhay na walang hanggan? O umaasa pa ba tayo sa buhay na walang hanggan? Bilang isang Kristiyano, bilang isang tunay na Kristiyano, mahalaga pa ba sa atin ang buhay na walang hanggan? Amen mga kapatid. Ito yung dapat po nating maintindihan. Yan po yung living hope na hindi dapat nawawala, yung preservation of living hope. Dito po sa ating ikatlo, ang sabi po dito ay the progression of faith. Pag sabing progression, ay yung pag-unlad ng pananampalataya. Sinabi ni Pablo dito, hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, bagkos sa mga bagay na hindi nakikita. At ang naging resulta po nito ay
paglago ng kanilang buhay, pananampalataya. Tingnan po ninyo yung verse ng 16, doon pa rin po sa chapter 4. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ito yung statement niya na nangyayari sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay bilang pagsunod, bilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila nasisiraan, hindi nawawala ng pag-asa. Kahit pa sila ay napapagod, kahit sila ay nahihirapan kasi humihina ang aming katawang lupa, ibig sabihin talagang nakakaranas ng mga physical na suffering o kahinaan, panghihina. Pero ang statement niya dito, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Tingnan po natin mabuti para maintindihan po natin. Sinasabi niya dito, sa English, yet the inward man is being renewed day by day. Anong ibig sabihin ng renewed? Pagdating po sa progression of faith. Pag sabing renewed, ito ay ang gamit ay present, passive, indicative, third person. Na may kahulugan na yung renewed na to cause grow up, change into new kind. Kaya kung gagamitin po natin, ano sinasabi ni Apostle Pablo? Yung renewed is present. O sinasabi yung cause to grow up, yung pangyayari ng pag-unlad, paglago, yung changes in a new kind, yung pagbabago, ay present. Ibig sabihin mo present, hindi po ibig sabihin ngayon nangyayari. Yung present na sinabi po niya, sa panahon nung sila ay nahihirapan. Kung babalikan po ulit natin talatan, nung sila ay nanghihina ang katawan lupa, doon nangyayari, doon nare-renew, yun yung present. Hindi pagkatapos, kundi bagkus noong panahon na sila ay nanghihina, ay doon talaga nangyayari at the present moment, at that moment, ay nangyayari yung cause to grow up, yung pag-unlad, paglago ng kanilang buhay pananampalataya. Kaya nga, day by day, yung inward nila, yung kanilang espiritu ay nagkakaroon ng grow up, nag-change into new. Hindi na katulad nung dati. At yung sabi yung passive, ay makikita po natin doon, na walang ibang nakatatanggap nung renewed na ito, nung grow na ito, nung changes na ito, kundi sila mismo. Sila po'y tagatanggap ng pagbabago. Sa kanila nangyayari yung pagbabago. Receiver. Indicative, ibig sabihin, katotohanan. Nung sinasabi niya na, yet inward man is being renewed day by day, ibig sabihin katotohanan na nung sa panahon na sila ay nakakaranas ng pagsubok, ng kabigatan, ng kahirapan, ay totoong nagkakaroon silang pag-unlad, paglago sa buhay pananampalataya at nag-change into new kind yung kanilang buhay pananampalataya araw-araw. Kaya nga po, third person, ibig sabihin, sila mismo yon. Ang first person, nagsasalita. Second person, ang kausap. Third person, kasama na po dyan ang nagsasalita o pinag-uusapan. Kaya sabi dito, silang mga nakakaranas nung panahon pong yon, ay katotohanang nagkakaroon ng paglago at pag-unlad sa buhay pananampalataya. It means progression. Anong naging dahilan ng progression ito? Dahil sa kanilang pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita, nagpa-progress, lumalago, umuunlad ang kanilang buhay, pananampalataya. At yan po ang malaking dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang hindi lumalago sa kanilang buhay pananampalataya sapagkat ang kanilang tinitingnan ay mga bagay na nakikita. Nakadepende ang paglago nila sa nararanasan. Pagka magandang sitwasyon, magandang blessing, magandang papuri sa Diyos. Mataas ang papuri sa Diyos. Pagka hindi madami natatanggap na blessing, kapag hindi magandang sitwasyon, bumabagsak. Pero si Apostle Pablo, habang humihirap ang buhay, mas lalo silang umuunlad ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Amen po mga kapatid, sana ganun din po tayo na habang nahihirapan ay lalo tayong patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Kasi tingnan po natin dito, yung progression na ito, anong meron? Yung the progression of dedication to the Word. To the Word, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, makikita po natin dito, yung growth ay nasaan bahagi ng kanilang buhay. Doon sa progression ng dedication o pagtatalaga sa buhay, sa salita ng Diyos. Progression of living according to the Word. Yun po sinasabi po niya dito na
yung nung lumalakas, nare-renewed, ay mas lalo silang lumalago sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Lalong umuunlad ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Yung kahirapan, yung mga pagsubok, yun pa ang naging dahilan para mas lalo silang mamuhay ayon sa salita ng Diyos, at ito rin yung dahilan na mas lalo pang silang sumunod sa salita ng Diyos. Kasi tingnan po natin mabuti sa 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging sa piling niya. Ano yung kanilang gustong mangyari? Anong kanilang nais mangyari? Ang nais nilang mangyari ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sinong Kanya? Sa Diyos. Saan daw po? Maging nasa katawang lupa. Ibig sabihin, ito yung naging desire ng kanilang puso bilang isang mga mananampalataya na kahit pa may mga paghihirap silang pinagdadaanan, kahit pa may mga pag-usig silang pinagdadaanan, mas pinili pa rin nila na magbigay ng buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. O ibig sabihin ay mas umunlad ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po, yung kanilang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Pero kung titingnan po natin, ay kapag ang isang tao ay nakatingin sa mga bagay na nakikita, lalo tigit pag may kahirapan at pangangailangan, ito pa yung nagiging dahilan upang ang isang tao ay sumuway sa Diyos at hindi makapamuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, tingnan po ninyo, pag may kahirapang pisikal, ang daming Kristiyano nagde-decline sa pagiging Kristiyano. Nalilimutan ang tunay na pamumuhay sa Kristiyano. Doon sila nakagagawa ng mga pagkakamali o pagkakasala laban sa Diyos pag may pangangailangan. Sabi nga ay, minsan ay anong nangyayari? Gumagaya na din sa mga uri ng pamumuhay ng hindi mananampalataya. Amen po mga kapatid. Kahit nga minsan walang kahirapan na pinagdadaanan, ay mas pinipili ng isang tao na sumuway sa Diyos. Bakit po? Kasi ang nakikita, wow, ang sarap gawin. 'Di ba? Especially mga kabataan ngayon, ang daling mahikayat ng mga maling gawain dahil ang tinitingnan nila ay yung mga bagay na nakita. Wow, ang sarap gawin, nakakainggit naman sila, parang ang saya-saya nila. Kaya anong gagawin? Alam nila na mali, pero nangyayari ay nagagawa ang mali dahil nakita nila yung ganda ng kanilang nakikita. Yung sarap ng kanilang nakikita. Kaya naiinganyo na na gawin kahit mali. Sina Apostol Pablo, kahit pa nga sila nahihirapan na bunga ng kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi nila itinigil ang pagsunod, bagkus mas pinaunlad pa nila ang pagsunod sa Diyos. Amen po mga kapatid. Sa atin, sa panahon po natin ngayon, pagka nahihirapan ng isang tao, dumalayo sa Diyos, ginagawa na lamang niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Yun pong nakakalungkot. Tapos pagka ang isang tao nagigipit, diyan nakakaisip din sumuway sa Panginoon. Baka meron pa po diyan na simple ng taya. Nataya saan? Nataya sa loto, nataya sa wedding, nataya sa ripa, at sa kung ano-ano pa. Kaya ang tawag ay sabi nung nabasa ko ay mananampalataya. Amen po ba? Hindi na mananampalataya. Tumigil na. Mananampalataya. Yan. Palimananaya na. Bakit? Ba't nagagawa po yung ganyan? Kasi ang nakita, nakapokus sa mga bagay na nakikita yung pangangailangan. Sina Pablo hindi. Lalo silang tumibay sa pagsunod. Sa panahon po natin ngayon, maraming ng diyan. Hindi naman kita ni pastor. Hindi naman alam ni pastor. Patayangan saglit. Baka pagka meron pang nangyayari na pag wala nakakita, di ayos ang taya. Tapos pagka nandiyan ang mga kapatid, sasabihin doon sa magwiwiting, para binubugo na pusa, huwag ka muna, may bisita. Kaya yan, makikita po natin. Sana manatili tayong mananampalataya. Tunay na mananampalataya, hindi mananampalataya. Bunga ng pangangailangan ay nagiging masuwayin sa Diyos.
Pero sina Pablo, dahil hindi sila doon sa pangangailangan sa mundong ito nakatingin, ay doon patuloy silang sumunod sa Panginoon, mas tumibay po ang pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Ganoon din po sana ang ating makita at maranasan na pag tayo ay sa mga bagay na hindi nakikita nakatingin, mas uunlad po ang ating pagsunod sa Panginoon. Hindi lamang po yan. Progression of dedication to the Lord. Kanina ay to the Word, ngayon na may to the Lord. Anong ibig sabihin naman po noon? Yung serving to the Lord in the highest level. Kasi tingnan po natin dito. 2 Timothy chapter 2 verse 9. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Grabe. Pag pinagbulay-bulayan natin ito, mabuti. Anong kanyang naranasan bunga ng pagsunod? Bilanggo. Para siyang naging kriminal. Pero makikita po natin sa kabila ng lahat ng ito mas tumibay, mas umunlad pa kanyang dedikasyon sa paglilingkod. Kasi sabi niya, subalit hindi kailanman may gagapos ang salita ng Diyos. Hindi kailanman titigil. Hindi kailanman hihinto. Kaya nga nung siya nakulong, anong nangyari? Nangaral pa rin po siya. Mas umunlad pa ang kanyang dedikasyon. Kasi ang nakikita niya, yung mga spiritual na bagay na pwedeng maging bunga. Sana ganun din po tayo kung tayo ay titingin sa mga bagay na hindi nakikita, mas uunlad po ang ating paglilingkod. Alam niyo po, maraming mga lingkod ng Diyos ang tumigil sa paglilingkod dahil nahirapan. Tumigil dahil napagod. Tumigil dahil kinulang pinansyal. Tumigil dahil nakarinig ng hindi magandang salita. Tumigil dahil sa maraming pag-uusig. Tumigil dahil sa maraming problema. Pero tingnan po natin. Tumigil sila dahil ang totoo, doon sila nakatingin sa mga bagay na nakikita. Doon sa epekto ng nangyayari, tumitingin sila ay sa sitwasyon. Pero tingnan po natin mabuti. Si Pablo hindi. Kaya nga sabi niya, doon kami nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya ito yung naging dahilan upang sila ay mas tumindi ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Amen po. Sana ganoon din po tayo. Habang tayo nahihirapan, dapat mas lalo tayong lumalapit sa Diyos, mas lalo tayong sumusunod sa Diyos, mas lalo tayong naglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin lesson dito. The progression of faith is the result of focusing on the process, not on the present situation. Pag talaga tinignan po natin ay ang present situation ay nakakapagod, nakakalungkot, nakakasawa. Ang hirap naman ng buhay. Kaya nga hindi na tuloy sabi yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Dahil nga ang nakikita ay ang sitwasyon. Si Pablo po ay nakita po natin saan siya nakafocus doon sa process. Sabi ni Pablo sa Pilipos, nakatulong pa ka ang pagkabilanggo ko kasi nakarinig ng mabuting balita ang mga gwardiya. Hindi siya nakapokus sa present situation, kundi doon sa process ang kanyang tinitingnan. Yun ang naging resulta kung bakit meron siyang pag-unlad ng buhay, pananampalataya. Kaya nga pag laging sitwasyon ang ating titingnan, kailanman hindi po unlad ang ating sitwasyon, ang ating buhay pananampalataya. Ang tingnan po natin mabuti ay walang iba kundi ang proseso ng Diyos, o tingnan natin ay mga bagay na pangako ng Diyos. Sa ating pagwawakas, looking at the wrong things will lead into destruction of our faith. Ano ang wrong things? Ang wrong things ay ang mga bagay na nakita. Kapag ito ang ating pinapahalagahan, ito yung magiging dahilan upang ang isang mananampalataya ay ma-distract ang kanyang pananampalataya. But when fixing eyes on Jesus, it will produce perseverance in the time of troubles that preserves the living hope for the progression of faith. Yan po. Kaya sabi ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya ay hindi kami tumutuon ng paningin namin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi
Puwede itong magpalayo sa atin sa Diyos. Kasi, makikita po natin na, ito yung magpapahina sa kanila. Ito yung magbibigay sa kanila ng dahilan para mapalayo sa Panginoon. Kaya ang sinasabi niya dito, mag-focus lamang doon sa mga bagay na, hindi nakikita kasi magkakaroon ng katatagan, katiyagaan sa buhay pananampalataya at sigurado mape-preserve ang living hope. Na itong living hope na ito ang magdadala sa atin sa paglago buhay pananampalataya. Bakit hindi dapat sa mga bagay na nakikita ituon ang paningin? Bakit nga ba? Ano sabi ng talata? Kaya't ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na ito, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang sabi ni Pablo, bakit namin papahalagahan ang mga bagay na nakikita? Saglit lamang naman yan. Hindi naman namin yan mapapakinabangan ng pangmahabang panahon. Samantalang ang mga bagay na hindi nakikita, pang walang hanggan, walang tapos. Alam niyo po, ito yung mahalaga maintindihan natin. Masyado tayong apektado ng mga bagay na nakikita, ay panandalian lamang yan. Gusto mo ngayon, bukas hindi na. Masaya ka ngayon, bukas hindi na. Pero yung sinasabi dito ng pang walang hanggan, walang tapos. Amen pa mo mga kapatid? Yung ating pinaglalaanan ng panahon, ng oras dito sa mundong ito, ay panandalian lamang. Kaya sabi ni Pablo, hindi yan dyan sila nagpo-focus. Ang pinagpo-focus nila yung pang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan. Kasi tingnan po natin mabuti, kapag ang mga bagay na nakikita nakatuon ang paningin, ito ay magiging dahilan upang mapalayo ang isang tao sa Diyos. Tingnan po natin mabuti. Suriin po natin mabuti ang ating paligid, especially sa Christian community. Ano ang mga naging dahilan kung bakit ang isang tao ay napalayo sa Diyos? 'Di ba? Mga bagay na nakikita. Ngunit kapag sa mga bagay na nakikita, hindi nakikita nakatuon ang paningin, ito ay magiging paraan upang mapalapit ang isang tao sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kasi kung doon sila magpo-focus sa mga bagay na nakikita, mapapalayo sila sa Diyos. Kaya nag-focus sila sa mga bagay na nakikita kasi yun ang paraan para sila ay mapalapit sa Diyos. Kaya ito po yung mahalaga na aral na ibinibigay po sa atin. Sana po tayo ay natuto sa aral na ito na sinasabi ni Apostol Pablo. Madalas natin ginagamit ng salitang I live by faith, not by sight. Ito po yung ibig sabihin noon. Yung we live by faith, not by sight. Kaya sana po ay tayo ay na-bless sa pag-aaral na ito. At sana ito'y nakatulong sa atin sa pagkakaroon ng pag-unlad sa buhay pananampalataya. Sana ang lesson ito ay nakatulong sa atin upang tayo ay magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Tulad ni Pablo, i-focus po natin ating buhay ay saan? Sa mga spiritual na bagay. Huwag po sa material na bagay sapagkat ito ay panandalian lamang. Amen po mga kapatid. Yan lang po ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa oras na ito. At sana po ay na-bless tayo, natuto po tayo. At purihin po ang Diyos sa pag-aaral na ito. At tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, minsan pa Panginoon, kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyo, kabutihan at kadakilaan. Ikaw po Panginoon ang nagturo po sa amin sa mga bagay na dapat po namin matutunan. Dalangin po namin Panginoon, nawa iti magkaroon ng aplikasyon sa buhay ng bawat isa, lalo tigit sa mga nakarinig po nito, O God. Aming Diyos, inaasahan po namin na kung gagawin namin ang mga bagay na ito ay magiging katulad kami ni Pablo na magiging matyaga sa aming buhay pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok, at tigit sa lahat ay mapapanatili ang aming kapayapaan sa kabila ng maraming pinagdadaanan, at tigit sa lahat ay uunlad ng aming buhay pananampalataya. Kaya dakilang Diyos, sa iyo po kami minsan pa umaasa, nagtitiwala at nagpapasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at salamat po sa bawat isa po sa atin. At God bless us all po. Sana po ay na-bless po tayo sa aralin pong ito. Sige po, salamat po sa buhay ng bawat isa.